At good morning! Ngayon, 11/11 Monday. This is our healthy reading 023. So, sa gusto, no? Sa gustong magpagamot, sa gustong magpahula, sa gustong magpatanggal ng barang kulam at sumpa, ito yung araw. Isa din ito sa pinakamalakas ang energy para ibaling, no? Or tanggalin yung mga negative sa buhay ninyo at gawin itong positive. So, kung gusto niyo magpa-ritual, this is the day na napakaganda ng ritual kung ipapagawa ninyo. So, kukuha tayo dito ng isa at, Earth. Okay. So, ito yon, di ba? Earth signs are Taurus, Virgo, and Capricorn. So, naghahanap kayo ng solusyon sa mga suliranin ninyo sa kalusugan. Malamang, di ba? Kasi siguro ito yung panahon na parang hindi ninyo alam kung paano or ano ba yung nararamdaman ninyo ngayon, Taurus, Virgo, and Capricorn. Ito yung mga tao na may sakit lagi. Lalamunan, leeg, tenga, 'di ba? Ito sila, ito yung mga may mga kasukasuan, na ganun sila. So, these are all about bones and thighs and yung mga nangangailangan sa ENT, orthodontics, ganun, orthopedic, ganun. O, 'di ba? So, siguro kung ikaw yung tipo ng tao na may bisyo, no? Dahan-dahanin mo na and then agapan mo, i-refill mo yung katawan mo sa mga vitamins na nga kailangan kasi it is more on bones. So dito nagkakaroon din ng osteoporosis, 'di ba? So kung isa kang tao na mahilig sa sports, you have to let yourself freely in good condition. Ito yung panahon na huwag kang masyadong magpakalubog or huwag kang masyadong mag-overthink, 'di ba? Naghahanap ka ng solusyon sa kalusugan mo or sa halimbawa, ikaw yung mga tao na laging sinasabi ng doktor, komplikasyon, sinasabi ng doktor, ganito, ganyan, 'di ba? Meron ka ng second, third opinion pero ganun pa din. Wala namang mawawala sa'yo, no? Kung idadaan mo sa faith healing. Kasi kung tutuusin, ipapaayos mo yung sarili mo, yung kalusugan mo sa faith healing, mas mura yun kumpara sa ospital, 'di ba? Yung ospital kasi, pag sinabing ooperahan ka pa, hindi ka mamamatay sa expenses, ay sa opera, mamamatay ka sa expenses. So, if you go under faith healing, dun mo malalaman kung yung sakit mo ba is minana ng sumpa, kulam, or barang mismo. Kasi kapag ikaw yung tipo ng tao na meron kang successes sa buhay, malamang meron ka rin kalaban. Pag ikaw naman yung tipo ng tao na nalulugmok sa buhay, meron din mga taong nagiging masaya dahil nalugmok ka. Pero kung babalansehin ninyo para malaman nyo ang lahat-lahat ng nangyayari kung bakit ganyan ang sitwasyon ng kalusugan ninyo, yung faith healing lang talaga, yung ritual lang talaga ang pakatuunan ninyo ng pansin. Lalong-lalo na ngayong 11/11. So kung meron mang mga tao na nagpapagawa ng good luck rituals nila, meron ding mga taong gumagamit ng energy na ito para barangin kayo, kulamin kayo, siraan kayo, no? Ganun yun. So, ewan ko ba kung bakit may ganung tao. Pero wala tayong magagawa. If there are people na using talaga into positive energy, they are using it as well sa mga negative ones. So, lalong-lalo na kung nagayuma ng isang tao, tapos may relasyon kayo, nagmamahalan kayo, kapag bigla itong naglaho at hindi ka kinausap, magtaka ka. Dahil walang normal na tao na hindi ka kakausapin, lumipas man ang panahon.
Ang tao kasing nagayuma, para yung isang drawing na binura ka sa parte ng buhay niya at nag-replace ng iba. Parang nagka-amnesia, ganon. So, kung meron mang mga ganyan, it's either ikaw sa sarili mo magpa-cleansing ka or yung mahal mo, paipatanggalan mo ng gayuma para gumaan ang lahat-lahat. Ganun lang dapat yun. Pero alam mo, kahit anong gawin ng bawat tao, kahit anong sikap ng bawat tao, kung binigyan ka ng bad luck ng ibang tao at hindi mo pinatanggal, hindi tatagos at hindi lulusot ang blessings mo hanggat hindi mo yan tinanggal. Okay? Proceed tayo sa daily episode natin.